Nagsisimula ang ikalimang season ng Money Heist kung saan nakuha ni Sierra si Propesor matapos imbestigahan ang kinaroroonan ng base mula sa plaka ng sasakyan na makikita sa CCTV. Ang pagbaril ng baril kay Propesor, si Sierra nasawa na sa Propesor at ang mga aksyon ng grupong heist ay nagpipilit sa kanya na ibunyag ang lahat ng mga plano sa pagnanakaw. Tinanggihan ni Propesor ang utos at mariing sinabing hindi niya kailanman ipagkakanulo ang heist group kahit na ang kanyang buhay ay nakataya. Sa kabilang banda, si Lisbon Oracle na dati nang nakapasok sa gusali ng Bank of Spain ay pumalit bilang kapitan ng grupong heist at nagsimulang manguna sa pagnanakaw. Sa punong tanggapan ng pulisya, galit na galit si Tamayo sa pagtakas ng Lisbon at sa pagkakataong ito ay sumali sa heist group sa gusali ng Bank of Spain. Mukhang nahulaan ng propesor ang galit ni Tamayo at ang susunod na hakbang na gagawin ng pulis ay subukang makialam sa militar. Kaya binalaan ni Propesor ang Lisbon na ihanda ang heist group para sa posibleng pag-atake ng militar. Gayunpaman, salungat sa mga inaasahan at plano ng propesor, nahuli siya na dahilan upang hindi niya matulungan ang mga aksyon ng grupong heist. Sa kabilang banda, sinimulan ni Tamayo na magsagawa ng interbensyong militar sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Sagasta, isang pinuno ng militar. Si Sagasta ay isang malupit na veterano ng digmaan na walang pakialam sa buhay ng tao, kaaway man ito o kaibigan. Binalaan pa niya si Tamayo na kung makialam siya sa pagnanakaw, walang garantiya na mabubuhay ang lahat ng mga bihag. Bilang karagdagan, hiniling din ni Sagasta na dalhin ang kanyang mga tropa sa halip na isang koponan mula sa pulisya. Ang mga tropa, sabi ni Sagasta kay Tamayo, ay napakakaranasan sa digmaan. Sumang-ayon si Tamayo sa lahat ng kondisyong ito at nagsimulang gumawa ng plano para ailapit ang militar sa kaso nang hindi ipinapakita na nawalan ng kontrol ang pulisya. Sa wakas, binalak ni Tamayo na gumawa ng maling balita tungkol sa si Sierra, na isa ng takas sa hustisya para sa pagpapahirap kay Rio at tinawag siyang traidor dahil sa pakikipagtulungan sa propesor. Samantala, ginawa ni Sierra ang lahat para makapagsalita ang propesor. Ngunit itinikom ng propesor ang kanyang bibig kahit na ang kanyang mga paa ay pinutol at iniwan siya ni Sierra na nakabitin sa bubong. Matapos gawin ang lahat ng makakaya niya para magsalita ang propesor, nagpasya si Sierra na gumawa ng isa pang hakbang at inutusan si propesor na tawagan ang Lisbon at ang iba pang miyembro ng heist. Kailangang sabihin ng propesor sa Lisbon ang lahat na siya ay kasalukuyang hostage ng Sierra. Ang Lisbon at ang mga miyembro ng heist na nakarinig nito ay agad na nataranta, hindi sigurado kung malulutas nila ang pagnanakaw ng walang tulong ng propesor. Fast forward, dumating ang mga puwersang militar sa gusali ng Bank of Spain, at ang Lisbon, kasama ang Tokyo at Stockholm, ay naging mga kinatawan ng grupong heist upang makipag-ayos kay Tamayo. Lumabas sila sa gusali ng Bank of Spain, at hiniling ni Tamayo sa kanila na sumuko at palayain ang lahat ng mga bihag. Itinaas na ng Stockholm ang puting bandila, hudyat ng mapayapang pagsuko. Ngunit habang umuusad ang mga negosasyon, napagtanto ng Lisbon na mukhang hindi alam ni Tamayo ang tungkol sa pag-hostage ni Sierra kay Propesor. Dahil alam ito, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang Lisbon na posible pa ring palayain si Professor mula sa Sierra. Kaya sinubukan niyang bumili ng oras at sinabi kay Tamayo na ililibre muna nila si Gondia. Bumalik sa loob ng gusali ng Bank of Spain, laking gulat ng Lisbon nang makitang patuloy na tinatalo ni Bogota si Gondia. Sinubukan ng Lisbon at ng iba pang miyembro ng heist na paghiwalayin sila dahil hindi mapatay si Gondia pagkatapos nangako ng Lisbon na palayain siya. Ngunit habang wala silang bantay, ang mga hostage na pinamumunuan ni Arturo ay nagnakaw ng mga armas at nagbanta sa mga miyembro ng heist. Isang shootout ang naganap ng si Arturo at ang iba pang mga hostage ay nagsimulang barilin ang mga miyembro ng heist bago tuluyang tumakas. Hindi nakakibo ang mga miyembro ng heist at agad hinabol sila hanggang sa tuluyang ma-corner si Arturo at ang iba pang mga hostage sa isang silid na naging armory. Kasabay ng pagiging abala ng mga miyembro ng heist sa muling paghuli sa mga hostage, dumating si Sagasta at ang kanyang mga tropa sa harap ng gusali ng Bank of Spain. Si Helsinki, na sinusubaybayan ang sitwasyon sa labas, ay nag-ulat sa Lisbon, na mabilis na nag-utos sa Bogota na palayain si Gondia upang makayanan ang pag-atake ng militar. Sa huli, pansamantalang umatras ang militar kasunod ng mga negosasyon ng Lisbon at Tamayo.
Samantala, patuloy pa rin ang pagkubkob kay Arturo at iba pang mga hostage sa loob ng gusali ng Spanish Bank. Napagtanto ni Arturo na ang kanilang sitwasyon ay napakaapurahan at sa wakas ay sinubukang pukawin ang galit ni Denver upang hatiin ang atensyon ng mga miyembro ng heist. Ngunit ang mga salita ni Arturo na naglalayong pukawin ang galit ni Denver ay narinig ni Stockholm, na dati niyang mistress. Si Stockholm, nasawa na kay Arturo, ay nagpa siya na pumasok sa silid sa pamamagitan ng butas ng ventilasyon. Ang pamamaraan ay gumana nang sa wakas ay makapasok ang Stockholm sa armory room at harapin si Arturo. Sa kasamaang palad noong panahong iyon, hindi napigilan ng Stockholm ang kanyang galit kaya binaril niya si Arturo. Samantala, sa base, hiniling ni Sierra si Profesor na gumawa ng isang video confession. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Sierra sina Benjamin at Marcel na papasok sa base, kaya nawalan siya ng malay kay Professor at nagtakda ng bitag para sa dalawa. Pagpasok sa base, nakita ni Marcel si Professor na natutulog sa kama at hindi niya namalayan na nasa likuran niya si Sierra. Mabilis na kumilos si Sierra at tinurok si Marcel ng pampamanhid. Samantala, tinutukan niya ng baril si Benjamin na nasa banyo, at pinilit itong sumuko. Bumalik sa gusali ng Bank of Spain, lumuluhang napagtanto ng Stockholm na ang kanyang mga aksyon sa pagbaril kay Arturo ay maglalagay sa panganib sa iba pang miyembro ng heist. Kaya't sinubukan ng Stockholm na iligtas ang buhay ni Arturo. Sa wakas ay nagpa siya ang Lisbon na palayain ang ilang mga bilanggo kasama si Arturo upang mapagamot siya. Si Tamayo, sa kabilang banda, ay dumalo sa press conference upang sabihin sa media ang tungkol sa pagtataksil ni Sierra at inanunsyo ang pagtatalaga ni Sierra bilang isang takas mula sa hustisya para sa pakikipagtulungan sa propesor. Sa punong tanggapan, nakita ni Sierra ang press conference ni Tamayo at nadismaya matapos gawin ang kanyang makakaya upang malutas ang pagnanakaw. Ang insidente ay labis na nagpalungkot kay Sierra kaya't nabasag ang kanyang tubig. Nagsimula ang gulat dahil walang sino mang tumulong sa kanyang paggawa kundi si Professor, Marcel, at Benjamin. Sa wakas, pinalaya ni Sierra si Professor na tumulong sa kanya sa panganganak. Ang pekeng balita tungkol sa Sierra ay narinig ng mga miyembro ng heist na nagpasimula sa Lisbon na ihanda sila para sa pag-atake ng militar. Sa labas ng gusali, si Sagasta ay humihingi ng tulong mula kay Gandia upang makalusot sa bubong sa pamamagitan ng pagpapasabog sa gusali. Nakita ng propesor ang aksyong militar at agad siyang nagulat, hindi inaasahan na gagawa ang militar ng ganoong matinding hakbang. Sinadya ito ni Sagasta nang sabihin niyang wala siyang pakialam kung may mga nasawi sa kanyang pag-atake sa gusali ng bangko. Kaya kahit na ang matinding hakbang ay ginawa upang mahuli ang mga magnanakaw. Dahil sa pagsabog, gumuho ang ilang bahagi ng gusali, ang isa ay nahulog sa Helsinki. Samantala, sinalakay ng Sagasta at mga miyembro nito na nakapasok kagad ang mga depensang ginawa ng Lisbon at iba pang miyembro ng heist. Bago madiin ang kanilang sitwasyon, nagpaputok ng buzuka si Palermo na nagdulot ng malubhang pinsala sa ilang miyembro ng Sagasta. Matapos makatanggap ng ulat tungkol dito, binalak ni Tamayo na dagdagan ang bilang ng mga tropa para tulungan si Sagasta sa loob ng gusali. Sa punong tanggapan, si Profesor, na napalaya mula sa Sierra, ay nagsisikap na humanap ng paraan upang ihinto ang interbensyong militar na isinasagawa ni Tamayo. Sa kabutihang palad, ang Lisbon ay dati nang nag-install ng bug sa posas ng gobernador ng bangko, na pinalaya kasama ng iba pang mga hostage at Arturo, upang makakuha ng ebidensya si Profesor na sinisiraan ni Tamayo si Sierra. Ginamit din ni Profesor ang pag-record upang banta si Tamayo na huwag magdagdag ng higit pang mga tropa sa gusali. Bilang resulta, napilitang muli si Tamayo na sumunod sa mga utos ng Profesor. Sa makatuwid, dapat ipagpatuloy ni Sagasta at ng natitirang tropa ang labanan laban sa grupong heist nang walang tulong ni Tamayo. Sa pag-atres ng mga tropa ni Sagasta, nagawa ni Palermo at iba pang miyembro ng heist na mapalaya ang Helsinki mula sa mga guho. Pagkatapos Denver, Manila, at Tokyo ay dumating na umatake mula sa kabaligtaran na direksyon kung saan kinugkob ang tropa ni Sagasta. Lalong na-pressure ang sitwasyon at nagpatuloy si Sagasta na makipag-ugnayan kay Tamayo para humiling ng karagdagang tropa ngunit napilitan si Tamayo na tanggihan ang kahilingan.
Nagalit ito kay Sagasta dahil pakiramdam niya ay ginagamit siya bilang pain ni Tamayo na nag-udyok sa kanya na maghagis ng mga granada at gawing mas magulo ang mga bagay-bagay. Ngunit dahil sa kaguluhan, nakakalat ang mga miyembro ng heist na naging dahilan upang mas malupit na palibutan at pag-atake ng mga puwersa ng Sagasta. Ang Tokyo, Denver, at Manila ay nahiwalay sa mga miyembro ng heist group at kinailangang labanan ang mga pag-atake ng tropa ni Sagasta, ngunit ang pinto na naging hadlang sa kanilang pinagtataguan ay patuloy na binaril. Sa huli, itinulak nina Denver at Manila ang bakal na ginamit sa paghawak sa pinto. Ngunit sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Sagasta sa sniper sa labas ng gusali upang i-target ang silid kung nasaan ang tatlong miyembro ng heist. Hiniling ng propesor sa Tokyo na itigil ang pag-atake hanggang sa mapalaya niya sila. Kaya sinubukan ng Tokyo na galitin si Gondia, na nasa likod ng pinto. Naging matagumpay ang pagtatangka ng Tokyo, nag-alab ang emosyon ni Gondia at naghagis siya ng granada sa silid nang hindi muna naghintay ng signal mula sa Sagasta. Sa loob ng silid, handa nang seluhin ng Tokyo ang granada at ihagis ito pabalik sa mga tropa ni Sagasta. Sumabog ang granada at napatay ang iba pang tropa ni Sagasta. Sa puntong iyon, inutusan ni Propesor si Bogota at ang iba pang miyembro ng heist na batasin ang metal na pinto para palayain ang Tokyo, Denver, at Manila. Sa kabilang banda, ang Stockholm ay inatas ang iligtas si Helsinki na malubhang nasugatan. Sa loob ng kanyang taguan na silid, nakarinig ang Tokyo ng tunog sa kabilang panig at nagsimula lumapit sa lugar at naramdaman niya ang dalawang tauhan ni Sagasta sa likod ng pinto na sumuntok dito. Hindi na kinailangan pang maghintay ng Tokyo at bumaril sa pinto. Ngunit lingid sa kaalaman ng Tokyo, ginawa ito ni Sagasta upang akitin ang Tokyo sa kabilang bahagi ng silid, kung saan mayroon ng isang sniper na humahabol sa kanya. Walang awang binaril ng sniper sa kabilang panig ng gusali ang mga binti at kamay ni Tokyo. Si Denver at Manila na nakakita sa sitwasyon ay agad na sinubukan na iligtas ang Tokyo, bagaman halos imposible nang hindi isinakripisyo ang kanilang sariling buhay. Habang ang mga bagay-bagay ay hindi na makontrol, ang Stockholm ay hindi inaasahang nakahanap ng isang lihim na daanan patungo sa isang 6 na palapag na kargamento ng elevator shaft. Bagamat syempre, ang kasalukuyang estado ng Tokyo ay halos imposibleng makalabas gamit ang elevator shaft. Sa wakas ay nagpasya ang Tokyo na manatili sa loob ng bahay at labanan ang mga pag-atake ni Sagasta at kanyang hukbo habang ang Denver at Manila ay nakatakas sa pamamagitan ng freight elevator shaft. Dahil sa desisyong ito, napagtanto ng mga miyembro ng heist na hindi mabubuhay ang Tokyo. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon dahil malubhang nasugatan ang Tokyo mula sa pag-atake ni Sagasta at ng kanyang mga tropa. Noon na nagawang basagin ni Ryo ang sahig ng kwarto at nang makita si Ryo, sinabi ng Tokyo na napakasaya niyang nakatagpo kahit sa huling pagkakataon. Sa sandaling iyon ay nakapasok si Sagasta at ang kanyang mga tropa sa silid at bulag na binaril sila ng Tokyo. Ngunit gayon paman, ang pagsisikap ng Tokyo ay hindi gaanong nakahulugan dahil sa malaking bilang ng mga tropa ng Sagasta. Sa huling segundo, lumingon ang Tokyo kay Ryo bago tumalikod at tumingin kay Gondia at sa mga tropa ni Sagasta na lumapit sa kanya. Ngumiti si Tokyo sa kanila at ipinakita ang isang bomb necklace sa kanyang kamay, na agad namang sumabog at namatay silang lahat. Dahil sa pagkamatay ng Tokyo, nagkagulo ang grupong heist. Ipinagpatuloy pa nga ni Propesor ang pagsisisi sa kanyang sarili na naging dahilan ng kanyang pagka-depress. Sa kabilang banda, sinamantala ni Sierra ang sitwasyon para makatakas mula sa base. Dahil sa pagkamatay ng Tokyo, naniwala si Sierra na si Propesor ay nasa isang hindi kanais-nais na sitwasyon kaya ayaw niyang makasama siya. Gayunpaman, nalaman ni Marcel na nakatakas si Sierra at hinabol siya. Isang habulan ang naganap bagamat kalaunan ay pumayag si Marcel at pinakawalan si Sierra. Sa loob ng gusali ng Bangko ng Espanya, nakatayo si Sagasta sa nasirang silid at ipinaalam kay Tamayo ang tungkol sa pagkamatay ng Tokyo. Natuwa si Tamayo sa balita hanggang sa hindi na niya inisip ang katotohanan na ang pagkamatay ng Tokyo ay kinuha ang 5 sa mga tauhan ni Sagasta kabilang si Gondia. Kaya't nakaramdam ng paghihiganti si Sagasta at tiniyak niyang gagantay siya sa pamamagitan ng pagtiyak na ang tagumpay ay nasa kanyang panig. Pagkatapos ay nagsimulang magplano si Sagasta kasama ang kanyang 2 natitirang tropa.
Nagsimula ang plano ni Sagasta nang sumuko siya sa grupong heist kasama ang isa sa kanyang mga tauhan na sinasabing wala nang natitirang mga lalaki. Sa puntong iyon, ang iba pang babaeng squad ay maglalabas ng mga bomba sa lahat ng pinto ng gusali para makapasok ang mga tropa ni Tamayo. Samantala, nakipag-usap sina Sagasta at Palermo na payagan ng medical team na pumasok sa gusali para iligtas si Helsinki at ang mga miyembro ng Sagasta na malubhang nasugatan din. Sumang-ayon si Sagasta sa mga negosasyon at nang hindi nalalaman ni Palermo, naghanda siya ng isang medikal na pangkat na binubuo ng 2 doktor ng militar na papasok sa gusali bilang mga espesyaliya. Kasabay nito, sa wakas ay nahanap ni Propesor si Sierra. Tinutukan nila ng baril ang isa't isa at sinabi ni Sierra na sigurado siyang hindi siya babarilin ni Professor dahil hindi kailanman nasa plano ng Propesor ang pagpatay. Ngunit mali ang kanyang palagay. Hindi nag-atubili si Professor na barilin sa binti si Sierra. Sa kabutihang palad, bago tumakas, pinalitan ni Sierra ang mga bala ng baril ni Professor upang hindi siya masugatan ng baril. Kaya muli, si Sierra ang namamahala sa pagkuha at pag-hostage ng Professor sa trunk ng kotse bilang collateral para kay Tamayo. Sa loob ng gusali ng Bangko ng Espanya, gumawa ng live na video ang Lisbon at Rio upang linawin ang pagkamatay ng Tokyo, na muling ikinagalit ni Tamayo at ng militar. Lalong nagalit si Tamayo dahil binalak niya noon na makaakit ng simpatiya ng publiko sa pamamagitan ng paggawa ng katulad na video, gamit ang kalunos-lunos na pagkamatay ng mga tropa ni Sagasta. Sa kasamaang palad, ang plano ni Tamayo ay naisagawa na ng Lisbon at Rio. Sa gitna ng kaguluhan sa punong tanggapan ng pulisya, nakatanggap si Tamayo ng tawag mula sa kanyang asawa na mukhang takot at hiniling kay Tamayo na umuwi. Nagmamadaling umuwi si Tamayo at agad na pinindot ang emergency button para dumating ang pulis nang maramdaman niyang may mali sa bahay. Hindi siya nagkamali, naghihintay si Sierra sa silid na hawak ang asawa ni Tamayo. Binyantaan ni Sierra si Tamayo na sabihin ang totoo sa media at ibalik ang kanyang magandang pangalan kung ayaw niyang mabalingan siya ni Sierra dahil nahuli niya si Professor. Tumanggi si Tamayo na gawin ang pananakot ni Sierra at sa halip ay binyantaan si Sierra sa pagsasabing malapit nang dumating ang pulis para arestuhin siya. Nagulat si Sierra nang marinig ang banta ni Tamayo at agad siyang binugbog nang mawala ng malay bago tumakbo palayo. Samantala, si Propesor, na nakakulong sa kotse, ay nakatakas matapos marinig ang pagdating ng pulis. Nataranta ang Propesor at nagtago sa isa sa mga apartment sa gusali ni Tamayo, kung saan nakaharap niya si Sierra, na nakatutok na sa kanya ng baril. Sinubukan ng Propesor na pakalmayan si Sierra, na humahawak din sa mga residente ng apartment upang makipagtulungan. Long story short, nakipagtulungan si Sierra kay Professor at sinubukan nilang makatakas ng magkasama. Hindi ito madali dahil inutusan ni Tamayo ang pulisya na suklayan ang lugar sa paligid at loob ng apartment building. Kaya't nagpa siya sina Professor at Sierra na umakyat sa bintana gamit ang isang lubad at pagkatapos ay lumipat upang magtago sa isang bakanteng silid ng apartment sa isa pang gusali. Gayunpaman, hindi ligtas ang lugar dahil hinalugog din ng pulisya ang gusali, kaya napilitan si Propesor at Sierra na magtago sa sofa. Sa kabutihang palad, gumana ang paraan at nakatakas si Propesor at Sierra sa pulis. Lumipat ang eksena sa loob ng gusali ng Spanish Bank kung saan ang grupong heist sa pangunguna ni Palermo ay nagsimulang subukang i-channel ang mga butil ng ginto sa mga tubo ng tubig sa punong tanggapan ng Propesor gamit ang isang nuclear-powered suction device. Sa punong tanggapan, si Benjamin, na inutusang palitan ang tungkulin ng Propesor, ay pansamantalang inihahanda ang pangkat ng Serbia upang hintayin ang pagdating ng mga butil ng ginto. Nag-flashback sa eksena 5 taon na ang nakaraan nang ipaliwanag ng Palermo at Berlin ang plano ng pagnanakaw kay Propesor, kabilang ang kung paano dalhin ang ginto mula sa loob ng Bank of Spain hanggang sa punong tanggapan. Ayon sa teorya ni Palermo, pahihintulutan sila ng device na maghatid ng 70 toneladang butil ng ginto sa loob lamang ng 1.5 oras. Sa kasamaang palad, ang teorya ni Palermo ay hindi gumana ng maayos na nagpapanik sa kanya ngunit tumangging sumuko. Hanggang sa sinubukang muli ng Palermo na gumana ang makina para damaloy ang mga butil ng ginto. Kabaligtaran sa pananabik ng grupong heist na nagawang ibuhos ang ginto sa base, nagpa siya sina Propesor at Sierra na magpahinga sa apartment matapos malaman na nagsusuklay pa rin ang mga pulis sa gusali.
Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Sierra ang kanyang damdamin kay Propesor at sinabing natatakot siyang mabilanggo at sinabi Sierra ay nagpahayag ng kanyang damdamin kay Propesor at sinabing siya ay natatakot na mabilanggo at sinabi Sierra ay nagpahayag ng kanyang damdamin sa kanyang bagong pang-anak na babae. Sinubukan ni Propesor na pakalmayin si Sierra at nangako na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang lahat ng miyembro ng grupong heist at si Sierra. Nang maging mas kalmado na, hindi sinasadyang natagpuan ng Propesor ang isang cellphone sa apartment na ginamit niya upang makipag-ugnayan kay Benjamin sa headquarters. Pagkatapos maikonekta ang video call, itinalaga ni Propesor sina Benjamin at Marcel na subukan na palayain sila. Sina Benjamin at Marcel ay nagsimulang magplano at pumasok sa gusali ng apartment gamit ang isang truck ng basura. Hindi mali ang kanilang hula, kahit na sa oras ng emerhensya, pahihintulutan pa rin ng pulisya ang mga truck ng basura na makapasok sa gusali. Noon nakapasok si Professor at Sierra sa dumpster at nakatakas ng hindi napansin ng mga pulis. Sa punong tanggapan, nakita ng propesor na nagsimula na ang grupo ng Serbia na gawing mga bar ang mga butil ng ginto mula sa Bank of Spain. Noon nalaman ni Propesor na nagtagumpay ang planong pagnanakaw at kailangan lang nilang isagawa ang planong paalisan ang grupong heist sa gusali ng Bank of Spain. Gayunpaman, malamang na hindi madali ang plano dahil, sa loob ng gusali, ang isa sa mga tropa ni Sagasta ay patuloy pa rin sa kumikilos upang alisin ang mga bitag at bombang ikinakalat ng grupong heist. Gayon din, sa punong tanggapan ng pulisya, nakakita ang mga opisyal ng mga irregularidad kung saan may napakalakas na tunog ng tubig na umaagos mula sa loob ng gusali. Nagsama si Tamayo ng isang eksperto na nagpasya na ginagamit ng grupong heist ang tubig para magdala ng ginto palabas ng Bank of Spain papunta sa isa sa 7 stormwater tank ng bansa. Iminungkahi din ng pagsisiyasat ng eksperto na ang isa sa 5 tangke ng tubig bagyo na may pababang daloy ay ginagamit bilang base ng propesor. Inutusan ni Tamayo ang puwersa ng pulisya na halughugin ang lahat 5 tangke ng tubig bagyo. Bagamat hindi nila nahanap ang punong tanggapan ng propesor noong una, sa huling tangke ng tubig bagyo nagsimulang makakita ng clue ang pulisya. Samantala, sa loob ng punong tanggapan, pinangunahan ng propesor ang grupo ng Serbia upang ikarga ang mga gintong bar sa truck habang nakikita ni Marcel ang pagdating ng mga pulis. Kinuha ng grupo ng Serbia ang kanilang mga armas at naghahanda na lumaban, ngunit nakialam si propesor dahil ayaw niyang may mabiktima. Bagamat noong una ay tumanggi si Marcel sa utos ng propesor at nagpumilit na lumaban, kalaunan ay sumuko sila sa pulisya. Pinalibutan at inaresto ng pulis ang grupo ng Serbia isa-isa at isinakay sila sa isang kotse. Ngunit may kakaibang nangyari dahil pagkaraan ng ilang oras sa sasakyan, hindi gumagalaw ang sasakyan. Sa wakas ay sinubukang palayain ni propesor at ng mga miyembro ng grupo ng Serbia ang kanilang mga sarili at laking gulat nila nang makita nilang walang pulis sa punong tanggapan ngunit ninakaw ang lahat ng ginto. Sa kabilang banda, natagpuan ng pulisya ang punong tanggapan ng propesor sa tangke ng tubig bagyo ngunit hindi rin nakita ang ninakaw na ginto. Lumipat ang eksena upang ipakita ang isang babae sa isang kotse at inalis ang kanyang takip sa mukha. Kasama niya, isang teenager na lalaki na nakatakip din sa ulo. Sa likod ng kotse ay may 2 truck na may dalang ninakaw na ginto mula sa punong tanggapan ng propesor. Makikita rin sa susunod na eksena ang mga miyembro ng grupo ng misteryosong babae na nagpalakpakan dahil nakuha nila ang ginto. Sa punong tanggapan, galit na sumisigaw ang propesor nang mapagtanto niyang nalinlang sila ng isa pang grupong nagpapanggap bilang pulis. Ang babae ay si Tatiana, ang dating asawa ni Berlin, ang nakababatang kapatid ng propesor na napatay sa unang pagnanakaw. Samantala, ang teenager na lalaki na sumama rin kay Tatiana ay si Rafael, anak ni Berlin. Sinasabing bago hiwalayan ni Tatiana ang Berlin dahil nahulog siya kay Rafael, ang kanyang stepson, alam na niya ang tungkol sa planong pagnanakaw ng Spanish Bank. Propesor mismo ay galit na pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo upang pagnakawan ang ginto mula sa Bank of Spain, isa pang grupo ng mga magnanakaw ang nagnakaw lamang ng ginto. Nagbago ang plano. May bagong misyon ng propesor na mabawi ang ninakaw ginto. Hinabol ni Propesor, Sierra at Serbia ang grupo at noong panahong iyon ay ipinaalam niya sa Lisbon at Palermo ang tungkol sa pagnanakaw ng ginto. Binigyang diin niya sa Lisbon na walang dapat makaalam tungkol sa pagnanakaw, lalo na sa pulisya at militar.
Hindi nagtagal bago natagpuan ni Propesor ang truck na may dalang ginto ngunit walang nakitang tao at wala na ang ginto. Sa loob ng Bank of Spain building, nadismaya ang Lisbon na ang kanilang pagsusumikap ay nawala ng saysay. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Palermo na ang may gawa ng pagnanakaw ay walang iba kundi si Tatiana. Sa paghahanap, natagpuan ng propesor ang kubo na ginamit ni Tatiana at Rafael bilang base. Sa loob, nakita ng propesor ang monitor screen at mga device sa komunikasyon na ginamit ni Tatiana para subaybayan ang mga galaw ng grupong heist. Mabilis na nag-isip si propesor at nagsimulang bumalangkas ng plano. Inutusan muna ni propesor ang grupong heist na alisin ang ebidensya para makagambala sa pulisya at masira ang focus ng pagsisiyasat ni Tamayo. Pagkatapos ay hiniling ni Propesor sa Rio na i-hack ang CCTV sa mga kalye sa buong bansa para malaman ang direksyon ng paglalakbay ni Tatiana at Rafael. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang pangalawang hakbang dahil namanipula na ni Rafael ang CCTV footage. Matapos makatanggap ng ulat tungkol dito mula sa Lisbon, sa wakas ay kumbinsido si Propesor na ang ginto ay hindi itatago sa malayo mula sa punong tanggapan. Posible pa nga na ibinaon at tinakpan ni Tatiana ang ginto ng isang bagay na hindi maisip. Hindi mali ang hula ng propesor. Lumipat ang eksena upang ipakita ang grupo ni Tatiana na nagbabaon ng 70 toneladang ginto sa ilalim ng isang bahay at nagtatayo ng isang patio sa ibabaw nito. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang gawing parang isang normal na tirahan ng bahay para hindi ito pagdudahan. Habang ang propesor at ang heist group ay galit na naghahanap ng ninakaw ginto, isa sa mga tropa ni Sagasta ang sumenya sa kanya na tapos na ang trabaho. Kasabay nito, nakatanggap din si Tamayo ng senyales mula sa Sagasta upang ihanda ang mga tropa na papasok mula sa lahat ng panig ng gusali. Nagsimula ang pag-atake ng biglang nabulunan ng isang sundalong Sagasta na nasugatan ng husto kaya natarante si Palermo na tulungan siya. Sa sandaling iyon, tumalon pababa ang isa sa iba pang tropa ni Sagasta at dinisarmahan si Palermo. Sa kabilang panig ng gusali, nagkaroon ng pagsabog na nagpapahintulot sa mga tropa ni Tamayo na makapasok at agad na napalibutan ang natitirang bahagi ng gusali. Pagkatapos noon, hindi nagtagal ang lahat ng miyembro ng grupong heist ay nasupil at naaresto. Sa punong tanggapan, pinangangasiwaan ni Tamayo at ng iba pang mga pulis ang mga pag-aresto at nagpalakpakan ng malakas ng arestuhin ang grupong heist. Naniniwala si Tamayo ito na ang wakas ng pagnanakaw sa Spanish Bank at tumawag sa propesor upang sabihin na lahat ng miyembro ay inaresto ng pulisya. Papunta na si Professor para maabyutan si Tatiana nang marinig niya ang balita at ihinto ang sasakyan. Lumabas siya at natarante siya kaya nagpasya siyang sumuko kay Tamayo. Nagulat si Tamayo, gayon din ang mga miyembro ng heist group na nakarinig sa desisyon ng propesor. Gayunpaman, binigyang diin ni propesor na hindi siya tatakas at nangako na palaging sasamahan ang grupong heist. Ang desisyong ito ay lumikha ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa mga miyembro ng pangkat ng heist na kumbinsido na ang propesor ay magkakaroon ng isa pang plano para palayain sila. Matapos ay pangako na pupunta siya sa gusali ng Bank of Spain para ibigay ang kanyang sarili, inutusan ni Propesor si Sierra na manguna at hanapin ang kanilang ginto at si Tatiana. Si Sierra ay hindi sigurado sa una ngunit hinihikayat siya ni Propesor na ipinaalala sa kanya na sa lahat ng mga pulis siya lang ang nakahanap sa kanya. Kaya tiwala siya na mahahanap ni Sierra ang ginto. Sa wakas ay sumunod si Sierra at bago umalis si Propesor para sumuko, nagsulat siya ng mensahe sa isang piraso ng papel at may ibinulong kay Sierra. Matapos masecure ang gusali ng Bank of Spain, pumasok si Tamayo kasama ang gobernador ng bangko upang suriin ang kalagayan ng mga vault. Gaya ng inaasahan, isang bakanteng vault lang ang nakita nila kung saan nawala ang lahat ng ginto. Sa labas ng gusali, dumating si Propesor sa isang malaking pagsalubong ng publiko sa kabila ng mabigat na bantay ng militar. Pagpasok niya sa gusali, sinalubong si Propesor ni Tamayo na walang humpay na nagtanong tungkol sa ginto. Hindi sinabi ng propesor na ang ginto ay ninakaw ngunit sa halip ay tumanggi na ihayag ang kinaroroonan ng ginto. Ikinagalit nito si Tamayo at nag-alok siya sa iba pang miyembro ng heist group na sabihin sa kanya kung saan ang ginto ay kapalit ng pagpapalaya sa kanila. Siyempre, walang saysay ang alok dahil walang nakakaalam kung nasaan ang ginto.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Propesor ang hakbang na ito at itinuro sa grupong heist kung paano nila magagamit ang ginto para makatakas. Makikita sa flashback na eksena si Propesor na nagpapaliwanag sa kanyang plano sa pagsasabing ang ginto ay ari-arian ng estado kaya't ang pagnanakaw ay magdudulot sa Spain na maranasan ang pinakamalalang krisis sa pananalapi sa kasaysayan. Ang banta ng krisis sa pananalapi ay ang gagamitin nila sa ibang pagkakataon upang mapalaya ang kanilang sarili kung mahuli. Upang matiyak na gumagana ang plano, tiniyak din ng propesor na idodokumento nila ang proseso ng pagtunaw at pagpapadala ng ginto. Bago sumuko, ipinamahagi rin ni propesor ang dokumentasyon ng video upang malaman ng publiko at ng gobyerno na wala na ang ginto sa Bank of Spain. Gaya ng inaasahan ng propesor, ang balita ay nagdulot ng kaguluhan at nakaakit pa nga ng atensyon ng ibang bansa. Pinilit ng gobyerno si Tamayo na hanapin ang ginto na nagbigay ng pagkakataon sa propesor na makipag-ayos. Pagkatapos, sinabi ni propesor kay Tamayo na ibabalik niya ang ginto hanggat nakalabas silang lahat. Sa kabilang banda, tinipon ni Sierra ang grupo ng Serbia at nagsimulang isipin na walang mas ligtas na lugar para ibaon ang 70 toneladang ginto kaysa sa pribadong pag-aari. Sinimulan ding imbestigahan ni Sierra ang mga pagbili ng lupa sa paligid upang makita kung may anumang kaina-hinalang aktibidad nitong mga nakaraang panahon. Kung tutuusin, nakahanap si Sierra ng bahay kung saan binili kamakailan ang lupa. Siya at ang grupo ng Serbia ay pumasok at nagsimulang makakita ng mga kaina-hinalang bagay tungkol sa lugar. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga tropa ni Tatiana at nilayo na pigilan ang mga aksyon ni Sierra. Bago ang shootout, pumunta si Sierra kina Tatiana at Rafael para iabot ang isang piraso ng papel mula kay Professor. Sa kabilang banda, nagawa ni Angel na makapasok sa punong tanggapan ng propesor at nakakita ng mga bakas na nagpapatunay na ang ginto ay inilipat. Dati, inutusan ni Propesor si Marcel na sirain ang ebidensya sa base at gumawa ng bagong trail na parang ang ginto ay inilipat mula sa base patungo sa daungan. Samantala, binugbog ni Tamayo si Propesor sa pagtatangkang himukin siyang magsalita. Nagbanta rin si Tamayo na papatayin si Propesor at ang grupong heist kung hindi nila sasabihin sa kanya kung nasaan ang ginto. Ang banta ay hindi nagpapahina sa Propesor, sa halip, inalok niya si Tamayo ng negosasyon at hiniling sa kanya na linawin sa media na ang lahat ng ginto ay nahanap na. Kinumpirma rin ng Propesor na malapit nang maibalik ang ginto sa gusali ng Bank of Spain. Sa huli ay pumayag si Tamayo sa negosasyon at nilinaw sa harap ng media ang kinaroroonan ng ginto. Habang nagtitipon ang media para kunin ang paglilinaw ni Tamayo, isang truck ang huminto at ibinalik ang lahat ng gold bars. Sadyang ibinalik ng propesor ang ginto sa harap ng media para malaman ng publiko at gobyerno, at matapos na ang panik tungkol sa krisis sa pananalapi. Sa loob ng gusali, ibinunyag ng propesor na peke ang ginto na kanilang ibinigay. Nagalit muli si Tamayo kay propesor at inutusan ng kanyang mga tropa na patayin si propesor at ang grupong heist. Bago sila mapatay ng pulisya, ipinaliwanag ng propesor na walang pagkakaiba kahit na peke ang ginto sa Bank of Spain. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi magkaroon ng krisis sa pananalapi dahil sa takot na idudulot nito. Gayunpaman, tumanggi si Tamayo na makinig sa paliwanag ng propesor at mas naging determinado siyang patayin silang lahat. Ang mga miyembro ng grupong heist ay takot, naghahanda ng mamatay ngunit patuloy na binyantaan ng propesor si Tamayo na kung sila ay papatayin ay wala na ang mga ginto na mababawi at ang karera ni Tamayo ay masisira. Gayunpaman, sa labas ng gusali, nakarinig ang mga tao ng maraming putok ng baril bago lumabas si Tamayo upang ipahayag ang pagkamatay ni propesor at lahat ng miyembro ng heist group. Hindi nagtagal, mula sa loob ng gusali ng Bank of Spain, isa-isang inalis ng pulisya ang mga body bag na naglalaman ng propesor at grupong heist. Dahil dito, labis na nalungkot ang mga tao at napahiyaw pa sila ng malakas. Gayon din si Denver, na noon ay nakakulong sa isang hiwalay na lugar sa punong tanggapan ng pulisya. Lumipat ang eksena sa sasakyan ng pulis kung saan lumabas ang mga miyembro ng grupong heist mula sa body bag na buhay. Ang mga negosasyon ng propesor ay matagumpay at hinayaan ni Tamayo na makatakas ang grupong heist sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay na para iligtas ang kanyang karera at ekonomiya ng bansa.
Binigyan pa ni Tamayo ang mga miyembro ng grupo ng heist ng mga bagong pagkakakilanlan para makatakas sila at magsimula ng bagong buhay. Sa kabilang banda, nakuha ni Sierra ang ginto mula kina Tatiana at Rafael. Fast forward sa susunod na araw kapag nagkita ang heist group at Sierra para maghiwalay ng landas sa ilalim ng mga bagong pagkakakilanlan. Habang nakipagkamay kay Professor, sinabi ni Sierra na ang ginto ay nakaimbak sa Portugal. Ang Money Heist Season 5 ay isinara sa pamamagitan ng pagpapakita ng heist group sa isang helicopter. Samantala, dinadala ni Benjamin ang ginto sa Portugal. Ang moral ng serye ay syempre na ang katalinuhan at mga kasanayan sa negosasyon ay makapagpapalaya sa atin mula sa pinakamahihirap na sitwasyon. Ipinapakita rin ito na ang gintong pambansang kayamanan ay walang halaga sa ekonomiya ng bansa. Maraming salamat po sa panonood.